My life is very simple, as in napakasimple lang ng buhay ko noon. Isa akong empleyado sa isang napakasikat na company sa buong mundo. Montessori Empire is now leading the whole Asia and the remaining 5 continents. Palaging top 1 pagdating sa mga shipping lines, marketing sales at iba pa. Well, gusto niyong malaman kung ano na ang naging buhay ko ngayon. Asawa ko lang naman ang misteryosong CEO ng pinakasikat na kumpanya sa bansa, oo tama. Ako ang asawa ng CEO na iyon. Ako si Samantha Montessori, paano nga ba nangyari iyon? Simple lang. Nalaman ko kasi ang isa sa pinakaiingatan nitong sekreto. Nakita ko kasi ang mukha niya nung minsang napadaan ako sa floor nito, it was an accident at hindi ko sinasadya. He hides himself in that very big room and only his trusted secretary, ang nakakapasok roon. Lalaki ang secretary niya since wala daw itong tiwala sa mga kagaya ko, expected naman yun, since he's one of the biggest names in the business industry. Maghahatid dapat ako ng file sa front desk sa 50th floor which is where his office is located. Habang daladala ang nakapile na papeles dahan-dahan akong naglakad sa hallway upang, hindi matalisod o madapa. Hindi ko kasi makita ng maayos ang dinadaanan ko. Overtime ako ngayon kasi ang team leader sa team kung saan, ako naka-assign at deadline na ngayon ng paahan para sa designs namin. Nakakangalay naman, reklamo ko. Nang makarating sa front desk ay inilapag ko ang mga papeles roon ay sinabihan si Mr. Evans na iiwanan ko na lang ang mga papeles roon. Papaalis na dapat ako nang mapansin kung nakabukas ang pinto ng opisina ng CEO. Out of curiosity naglakad ako papunta roon, hinawakan ko ang seradula ng pinto. I have no intentions para pumasok or what isasara ko lang naman, ang pinto when someone grabbed my arm saka ako dinala papasok. He pushed me against the wall and held my jaw tightly, parang madudurog ata, ang pangako sa paraan ng pagkakahawak nito. Why are you here? He asked in a very cold tone. Ipinikit ko ang mata. The golden rule in this company is never dare to look the CEO straight into his eyes. We shouldn't have seen his face too. I'm sorry sir, pero wala po akong planong makita ang mukha. Shut up, you're just a mere employee yet you disobeyed my one and only rule. He said, binitawan nito ang pangako at naramdaman kong naglakad ito papaalis. Aalis na po ako. Cut it out, you stay here. He said. What the hell are you doing? He asked. Nakapikit pa rin ako at nakatayo kung saan niya ako itinulak. Nakapikit po. Magalang na sagot ko. Open your eyes, it's useless since makikita mo rin naman ang mukha ko. He said. I started opening my eyes. My sight adjusted on the light coming from his ceiling, saka ako diretsyong tumingin sa nag-iisang lalaki na nakaupo roon. You're disgusted right? He asked. His face, it has a lot of scars and he has a mismatched eyes. Your face, what happened? I suddenly got curious about it. I won't judge him by his look but why does he look so? I felt hot. Hindi ko masasagot yan. He said saka tumalikod ito sa akin. You're still handsome. I said. Oh yeah. You call me handsome when other people calls me a monster because of this. He said. You're handsome. Ulit ko. Ngayon naman ay humarap ulit ito habang nakataas ang kilay. Half of his face has a lot of scars, papunta sa leeg niya. I wonder if kasama din ang katawan niya. Stop staring at me. It's making me uncomfortable. He said. I'm sorry it's just, ikinahihiya mo ba ang itsura mo? I asked. How about you? When are you going to leave? He said saka ako masamang tiningnan. I only smiled saka nagsalita. If that's what you want sir, then I'll leave. I said saka na ako tumalikod rito at naglakad na papapunta sa pinto. Hinawakan ko ang seradula ng pinto saka na ito pinahit at lumabas na doon. Iniisip niya ba talagang ayaw ko sa mukha niya? Asked myself while walking through the elevator saka na sumakay. I sighed. My dog is just like him too. Na-disfigured ang mukha, dahil sa sunog gladly I came there as soon as I received a phone call that where I live was on fire. Waitress ako noon sa isang 5-star restaurant at malapit lang din sa apartment kaya,
ilang minuto lang ay nakarating agad ako. It was actually 7 years ago. I'm already 24 na and I was 17 back then, first year college na ako noon. Poppy pa si Sparkle noon kaya sobra akong nalungkot nung malaman kong nasunod ang likurang bahagi pababa sa paa niya dahil sa sunog. I thought mamamatay na si Sparkle noon pero someone saved him. And that man became my ideal man. He's just so awesome. Crush ko rin siya slight. I returned to my table to fix my things at para na rin makauwi. When I'm done, nag-stretching muna ako para hindi sumakit, ang likod at kamay ko kakatype at kakasulat kanina sa kako na kinuha, ang bag ko at naglakad na paalis sa building. I need to rest. I still have a leftover works to do for tomorrow. Bamantong hininga ulit ako, this is life. What's with you today? Hunter asked me. I drank the remaining wine on my glass and answered him. A woman saw me today. I said. And then, what is her reaction? Did she throw tantrums and called you names such as monster or ugly duckling? It was Kento. No, she never called me such names, instead she said that I am handsome. Sabi ko at naglagay ulit ng wine sa baso. Aha, really that's new, Hunter said. She was actually one of my employees, I never seen her before. I think she's the new team leader of my designer team. Dude, do you remember when you said, when a woman doesn't judge when you first meet her, you will marry her right away? Try it to test her if she's really not like the other people who judged you immediately. Suhesyon naman ni Yamada. Napaisip ako sa sinabi niya. Why don't I try it? Wala namang mawawala, hindi ba? I called my very trusted man, which is my secretary. Tyler, would you please background check this immediately? Suhesyon naman ni Yamada. Napaisip ako sa sinabi niya. Why don't I try it? Wala namang mawawala, hindi ba? I called my very trusted man, which is my secretary. Tyler, would you please background check this person for me? I think you'll know her since she's one of my employees. I said. Sure, I'll do it. He said. Kina-ended ko na sa kasinend ang picture nung babae sa kanya. Hinayaan ko siyang tawagin ako sa pangalan ko. He was a good friend of mine, and just like my friend he never judged me. Naalala ko ulit yun ngiti nung babae kanina sa opisina ko bago ito umalis. Yung parang may alam din siyang katulad ko ang sitwasyon. Or maybe she was just pretending to use me. Ikinuyong ko ang kamao. We will see about that. Samantha, sorry, pahingi naman nung soft copy sa design ng mga furniture. May iba kasing hindi ko pa tapos gawin. Sabi ko. Sure, send ko na lang sa email mo. Sabi niya, thanks. Sabi ko saka na sinimulang tapusin ang iba ko pang gagawin. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa at pagsasaulo ng pwede kong maging reference sa pagdedesign ng biglang may lumapit sa akin. Miss Morales. Tawag nito sa pangalan ko. Yes sir, sagot ko naman. Come with me, he said. Nagtataka man pero sumunod pa rin ako sa kanya. Sa pagkakatanda ko ay siya ang secretary ng CEO. Does that mean na matatanggal ako sa trabaho, dahil sa ginawa ko kahapon? Hala, hindi pwede, ang hirap kayang mag-apply sa kaparehong trabaho na ta. Napalunok ako ng ilang ulit nang bumaba kami sa lounge papunta sa parking space. Wait, saan niyo po ako dadalhin? I asked, papunta sa parking space. Hindi ako nito sinagot. Dinala ako nito sa harap ng isang mamahaling sasakyan saka nito binuksan ang pinto ng sasakyan. Limousine atata. Get in, someone wants to talk to you in private. He said. Pumasok na ako sa sasakyan at nakita kong nakaupo roon, ang isang lalaking nakamaskara pero tandang-tanda ko ang kulay ng mga mata nito. Ipinikit ko ang mata, si Mr. Montessori. Sinasabi ko na nga bang ipapatanggal niya ako. Why are you closing your eyes? He asked in a very cold tone. Number 1 rule, don't stare the CEO in the eye. Stop, he said. Mahigpit akong napahawak sa gilid ng suot kong dress at itinikom ang bibig. Kung ano-ano na lang ang lumalabas dito, kainis. Open your eyes. I have something important to deal with you, he said. Idinilat ko naman ang mata ko at diretsyong tumingin sa sahig ng sasakyan.
Nakaharap ang upuan nito sa akin, yung parang nakikita ko sa movies na magagandang sasakyan tapos ang high. May hinagis itong brown envelope na patingin naman ako roon. Read and sign it, quick. Sabi niya kaya inangat ko ang tingin ko rito. Hindi ko kita ang buong mukha nito dahil nga nakamaskara ito pero ramdam na ramdam ko, ang lamig sa mga titig nito sa akin. Ibinalik ko ulit ang atensyon sa envelope sa kabinasa ang nasa loob. Marriage certificate. Nalilito kong inangat ang tingin rito saka nagtanong. Ano gagawin ko rito? I asked. Kainin mo. Pamimilosopo nito. Pinilit ko ang sarili huwag itong tignan ng masama at baka mapag-alitan pa ako nito. I am offering you marriage. Isn't obvious. Dugtong nito. Pero bakit ako? I asked. Well, you were the first person who didn't judge me on our first meet so. Pero, just sign it and then I'll order someone to get your things on your apartment because you're going to live with me. Sabi niya at inabutan ako ng ballpen. Nalilito man pero pumirma ako sa marriage contract na nakapatong sa hita ko. May inabot itong maliit na box na kulay emerald. Binuksan ko iyon at nakita ko ang dalawang singsing. The top ring is our engagement ring while the bottom ring is our wedding ring. Inangat nito ang kaliwang kamay at nakita ko, ang isang singsing na kaparehas ng sa akin. Wear it, magpapa-conference meeting ako mamaya so you should come with me. I'll introduce you to my board of directors. Oo nakikipag-meeting siya pero hindi siya nagpapakita sa mismong meeting na iyon. Video call ba tawag dun? I don't know. Dami ko atang alam. Ikinukwento kasi ni Arya sakin ang mga iyon, dahil ang secretary ng CEO ay boyfriend niya. Sobrang bilis naman po ata. I asked, why? Don't you want to be my wife? I can ask someone who can do the job, sabi nito. A job, trabaho lang pala para sa kanya ito. Does that mean I need to pretend to be his wife? Para saan? Heist Samantha, magpapanggap ka lang naman. Mas mabuti na ngayon at baka may ma-benefit ka pa sa pagpapanggap na iyan. Choose. You stay as my employee or be my wife? He asked. Itinikom ko muna ang bibig at nag-isip. Sige payag na ako, sabi ko. Good. Here wear it so you'll look decent. We will walk into my company building together. Be ready there are a lots of paparazzi around. Sabi niya. Umalis muna siya sa sasakyan para naman makapagbihis ako. Okay naman ang suot ko Mukha naman decent. Napaka-o. Nang matapos ay kinatok ko sila sa labas at sinabing okay na ako. Isinuot ko rin ang singsing na ibinigay niya. Ngayon ko lang din napansin na magkadugtong pala ang dalawang iyon. Pumasok ulit ito sa loob at saka tumabi sa akin. Naramdaman kong gumalaw, ang sasakyan palabas sa parking space at umikot ito papunta sa entrance ng building. He's making a show Tiningnan ko ito. Talaga naman gwapo ito kahit na may mga pekla sa mukha nito. He shouldn't be ashamed of himself kasi kahit pa, anong sabihin ng iba siya at siya pa rin ang magdedesisyon sa buhay niya. Look at him now. His name is all over the country even overseas kilalang kilala siya. His company became bigger and bigger yung iba pa nga ay hindi na siya mapantayan, kaya bakit nga ba niya itinatago ang mukha niya sa publiko? Para makaiwas sa masasakit na salita. Oo nga pala I totally forgot that we are living in a judgmental society. Isang tingin pa lang sa'yo may nalikha na silang kung ano na ikaka-issue mo. When the car stops, hindi nga siya nagkamali agad na nagsilapitan, ang mga paparazzi para kuhanan ng litraro ang sasakyan niya. Lumabas mula sa passenger seat ang secretary niya saka naman nito kami pinagbuksan. Naunang lumabas si Mr. Montessori saka naman ito inilahad ang kamay sa harap ko. Inabot ko iyon at lumabas sa sasakyan. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ko kaya naman napatingin ako sa kanya. Hindi siya sanay sa maraming tao. Pero bakit niya ito ginagawa? Mr. Montessori, is that true na nagpakasal na po kayo? Mr. Montessori, why don't you take off your mask? Napatingin ako sa taong nagsabi nun. Naramdaman kong natigilan ito nang makita kong sino iyon. A tall blonde woman was in front of the paparazzi holding her Gucci bag while smiling sweetly. Oh my, is this your wife? You really got no taste on woman, don't you? Pang-aasar pa nito.
Gusto kong sumabat pero hindi ako nito hinayaan. Basta-basta na lang itong naglakad kaya nahila ako. I will be very excited when that day comes, God, sigaw niya. Nakapasok na kami sa loob at ang mga mata naman ng mga empleyado, ang nakatingin sa amin ngayon. Sabay-sabay silang yumuko at bumati. Good morning, Mr. Montessori. Tumanggo lamang siya saka ito naglakad na hawak peren ang kamay ko. Naglakad kami papasok sa elevator at hindi nakatakas sa pandinig ko, ang mga katanungan nila ngayon. Hindi ba't si Samantha iyon? Bakit magkasama sila ni Mr. Montessori? Oo nga tapos magkahawak pa ang mga kamay nila. Siya ba yung bali-balitang asawa niya daw? Hala, ang swerte naman niya. Oo nga pero hanggang ngayon ay hindi niya parent tinatanggal ang maskara niya. Naglakad kami papasok sa elevator at hindi nakatakas sa pandinig ko, ang mga katanungan nila ngayon. Ako rin na curious na kung ano talaga ang mukha ni boss. Ilan lang yun sa mga narinig ko bago magsara ang pinto ng elevator. Promise me you will never take this ring off of your hand on never mind. Sabi niya sa kanito binitawan ang kamay ko na kanina niya pahawak. Ano nga ba ang nangyari? Napakabilis naman ata. Napabuntong hininga na lamang ako at sa sahig itinuon ang atensyon. Sana lang ay hindi ako papalpak sa trabahong ta. Nasa opisina niya kami ngayon at ako naman ay kinakabahan na ng sobra. Baka kasi magulat yung member ng board of directors, dahil ngayon niya ako ipapakilala sa kanila. Nakaupo ako ngayon sa sofa sa gilid malapit sa lamesa niya, habang mahigpit na hawak pillow na naroon. Pinanlamigan na din ako dahil sa kaba. They are all ready, sir, ikaw na lang ang hinihintay. Sabi ng secretary niya. Tumayo ito at naglakad sa harapan ng camera na nakakonekta sa loob ng conference room. Umupo ito sa upuan na nasa harap sa kanya sinensyahang i-on, ang camera para makipag-video call sa board members. Good morning, Mr. Montessori. Why did you suddenly call for a meeting? Sabi nung Chief Financial Officer or CFO. Kita ko lang sa nameplate niya sa gilid. I'm going to introduce to you my wife. Sinensyahan niya akong lumapit kaya tumayo ako sa kinauupuan at naglakad papunta sa kanya. Hinapit nito ang biwang ko kaya napaupo ako sa kandangan. Samantha Lopez Montessori. I know you are surprised but my wife and I have been engaged for a long time, and now I decided to introduce her to all of you. I want you to treat her the way you treat me. I smiled sweetly in front of them when I felt he gently squeezed my waist. But how can she be your wife when I saw her in your employees list, Mr. Montessori? She's the team leader of your designers team and he was cut off when Mr. Montessori clicked his tongue. Do you have any problem with my wife, Mr. Executive Director? I do not need to ask permission of who and in what state of life the woman I will marry with. He stopped midway before continuing. If you have a problem with her, you can leave that position right now. It's easy to find someone to replace you, and who's even more worthy with that. He said, like he's stating a fact. I'm sorry, Mr. Montessori. I didn't mean to offend you. That's good. My company, my rule, so if you tried to mistreat my wife, it will be your last day in this company, do you understand? He said. His voice is very serious this time, yung nakikita ko sa mga TV na naka-business mode. Aha! Pinanindigan talaga nitong asawa niya ako. Well, hindi naman masama sa pandinig. Meeting adjourned. He said. Namatay na ang video call kaya akmang aalis na ako sa kandangan niya nang hindi ako nito hinayaan. I'm sorry, does this position feeling you uncomfortable? He asked. Hindi naman sa komportable or hindi ako komportable, na iilang lang ako sa posisyon namin ngayon. Medyo nahihiya lang po. I honestly said, don't use po, call me by my name. He said. Umalis ako sa pagkakaupo sa kandangan nito at nag-isip kung anong itatawag sa kanya. Can I call you by your name or do you want me to call you Mr. Montessori, if it is okay with you or? Hindi naman ata convincing kung Mr. Montessori ang tawag mo akin since my employees will start calling you Mrs. Montessori. He said. God. Tawag ko sabay tikhim. He slowly nodded. I cannot see his face kasi nga nakamaskara ito.
Ngayon ko lang napansin na mabait ang trato nito sa akin ngayon. Maybe he was in his mood. Good mood ata si boss. Tumikim ito kaya tinanggal ko ang pagkakatitig ko rito. Hindi ko napansin na katitig na pala ako sa kanya. Do you want to see my house? He suddenly asked. I mean sige God, uuwi na ba tayo? Nahihiyang tanong ko. Well it's your choice. He asked. Tumango ako sabay ngiti. Let's go home then, sabi niya. Tumayo siya sa upuan at saka inilahad ang kamay niya sa akin. Inilagay ko naman ang kamay ko roon, he held it tightly and then his other hand reached my face and caressed my jaw. Does it hurt? He asked. Ang alin? Tanong ko. This one, sabi niya. No, hindi naman masakit. Sabi ko. Okay, sabi niya. Let's go. Sabay na kaming naglakad paalis sa opisina niya at sumakay sa elevator. Medyo gumagaan na ang pakiramdam ko, hindi katulad nung kanina na sobra akong kinabahan na parang sesabog sa ang puso ko sa kaba. I sighed, siguro naman hindi siya masamang tao. Defense mechanism niya lang siguro niya yun, kahapon akala niya kasing isisiwalat ko ang sekreto niya. I hold her hand tightly. I treated her kindly because I noticed she was trembling with nervousness earlier. I know she won't really tell anyone about my secret. Yes, I have trust issues but I also have a feeling that I can trust her. Tyler also sent me her background info and there is nothing suspicious about this woman. Nalaman ko ring may aso pala siya at nasunog, ang mukha nito pero hanggang ngayon ay buhay pa rin naman. Pinakuha ko lahat ng gamit pati na ang aso niya at pinadala sa bahay ko. I ordered my maids to fix her room and I also bought a big bed for her dog. I just found out now that maybe her dog was her reference, kaya niya ako hindi hinusgahan at pinandirian. Nasa biyahe na kami ngayon papauwi, tinanong ko siya, kung gusto niya na bang umuwi tumango naman ito kaya naman ay umuwi na lang din kami. May bored din naman ako sa opisina since wala naman na akong masyadong trabaho. Tiningnan ko ito sa tabi ko na nakatulog na pala. Malayo-layo kasi ang bahay ko at nasa loob iyon ng isang village at well secured. Mostly sa mga nakatirador puro bachelor na katulad ko din, ang estado sa buhay at may asawa at pamilya na din. I heard my phone rings kaya tiningnan ko ang caller at sinagot iyon. Yes ma'am, napatawag ka, bungad ko sa kabilang linya. I heard that you're already married my son. How could you not invited us to your wedding? I'm very disappointed my son. Pagdadrama ni mommy. Mom, you know me. I have issue right, sabi ko. I know my son, if only I could turn back time and stop her from doing that to you. I'm very sorry nang, dahil sa kanya ay nasira ang buhay mo. Sabi nito. Mom knows about certain someone who did this to me. I want to sue her and let her live the hell I was living, when I'm still in my worst year pero hinayaan ko na lang din. May kasalanan din naman ako kaya iyon nangyari. Inilagay ko ang ulo niya sa balikat ko at hinayaan ko ito umunan doon para hindi ito mahirapan. I hope you're not like them. I seriously hope you're not like them. I sighed. My married life will start here and I will create precious memories with her even though, ang pangit ng pagkikita namin. I don't need to pretend. I'm making this relationship real. This isn't really a pretend relationship yun lang ang ipaiisip ko sa kanya. I'll test her if she's really worthy to be my wife.